Muli po ay magandang araw mga minamahal nating mga kapatid, mga subscribers, mga viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Quarterly Review. Kami po ay nagagalak na muli kayong makapiling at makausap, makasama sa talakayang ito sa ating panibagong topic na mga tanda ng pagka-Diyos. Kagaya po ng ating nakagawian, atin po munang babatiin ang mga pangalan nito. Mirna Medina ng Malagasang Imos, Cavite, Archie Verdejo, Cristina Magalang ng Malayong Gloria Mindoro, Erlene Tena, Glenn Talasan, Boy Dagaas ng Jordan High Church, Ezequias Bobiles ng Dasmariñas City, Mirna Frias, San Nicolas, Florida Blanca Church, Alejandro Bellones, Shell Team Europe, Berning Pronda ng Taliposngo Church, Liberty de Torres ng Dagatan Church, Jumi Peria, Freddy Di Mailig, Lovejoy Villadror ng Tansa Cavite, Yodi Abinido ng Kapatalan Church, Edmond Sabio, Juliana Balbastro ng Dagatan, Taysan, Batangas, Daniel Macaranas, Gloria Tulio ng Altabas, Aklan, Mary Jane Tornilla ng Baclaran Church, Erlante Tena, Pulillo Island, Emily Mutok ng Maligaya Church, Caloocan, Nida Caloreco ng Infanta, Quezon, Randy Baguhin, Lea Santos, Joy Abonales ng Abu Dhabi, Binancio Marquez, Minalaki Tacras, Palawan, Jose Merquilio ng Luzon Adventist Church, Luz Pajardo ng San Fernando, Pampanga, si Nanette Banyas, family ng Banyas, si Rolly at ang mga anak sa Ragay, Brent Fronda ng Talipusngo, Maragondon, Edna Colendres ng 13 Martires City, Wilma Malque ng Bulacan, Crisa Corrales ng Milan, Aida Almasco, Monina Camano, Aida Almasco ng Pasig City, Aris Pap, Leonardo Padrequela, Miles Orpia ng San Miguel, Bulacan, Romeo Tejada ng GRS Regay, Marlon Magsayo ng Antipolo Central, Serico Garlan, Presi Laso ng Santa Maria, Laguna, Ruel Denden, Cheryl Alvarado ng Dimson SDA Church, Rosana Elcano, Rowena Cahigos, James Botabara Sr. ng Tabaco City, Mark Tejas ng Kabutagan Church, Lily Tolentino ng Manila at Edwin Recalde. Ang Bagasbas at Vinson Church po ng Camarines Norte, kami po ay bumabati rin sa inyo. Marami pong mga sumusubaybay sa atin, nagsusubscribe na hindi po natin mababanggit ang mga pangalan. Subalit kayo pong lahat na nakatuon sa ating programa, kami po ay nagpapaabot sa inyo ng isang maganda at masayang araw sa ngalan po ng ating Panginoon. Kagaya po ng ating nabanggit, tayo po nasa ikalawang topic na ng quarter na ito. Ang pamagat po ay mga tanda ng pagka-Diyos. At kagaya rin po ng ating palagian ginagawa, tayo po muna ay hihingi ng tulong sa ating Panginoon. O Diyos ka po mga pangyarihan sa lahat. Muli po kaming lumalapit sa inyo. Kami po ay pamihingi ng kapatawaran sa aming pong mga naging kasalanan at kasabay po nito ay ang pagpuri sa inyong kadakilaan. Salamat po sapagkat patuloy ka pong gumagabay sa amin. Salamat din po sa mga kaibigan ito, mga subscribers na ito na patuloy pong sumusubaybay sa ating ginagawang programang ito upang ang inyo pong salita ay lalo pong maging maliwanag at maunawaan ng bawat nanonood at nagsusubscribe nito. Kami Panginoon ay muli pong nag-iimbita sa inyong presensya at ito po nawa ay maipaliwanag ng naaayon sa inyong kalooban. Pagpalain po si Pastor Levy Perdon sa kanya pong pag-discuss nito
At patuloy din po nawa kaming tulungan, ganun din po ang mga kapatid, sa kanilang pagsubaybay. Ang inyo pong mayamang bendisyon, Panginoon, ang patuloy po namin may kasama sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong topic, mga tanda ng pagka-Diyos, at ang ating pong talatang sa uluhin ay makikita natin sa John 11:25, na ang sinasabi po ay ganito: Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo bagay ito." Sa sulat ni Juan ay kanyang nililiwanag na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Kanyang idinidiin sa mga himalang ginawa ng Panginoon ang katotohanan siya ay nagmula sa Diyos, subalit nagkatawang tao, subalit hindi nawawala ang kanyang pagka-Diyos. Ang katotohanan ito ang nagdala sa iba upang lumayo kay Kristo. Ang iba'y nagalit at ninais na siya ipatayin. Ang iba na may nakitang marapat siyang panampalatayanan at sundin ng lubos. Titingnan natin ngayon ang tatlo sa mga himalang ito na ginawa ng Panginoon at ating aalamin ang mga mahalagang aral mula rito. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, ano ang aral na nakilala ng mga tao tungkol sa pagpapakain sa higit 5,000 tao at anong aral nito sa atin ngayon? Pangalawang tanong, ano ang kadahilan ng hindi pinapanampalatayanan ng mga tao si Kristo sa kabila ng kanyang mga ginawa at pahayag? Pangtatlo, ano ang tunay na dahilan ng pagkabulag ayon kay Kristo at ano ang pinakamalalang pagkabulag? Number 4, ano ang pinakadakilang himala ang nangyari sa kwento ng pagpapagaling sa ipinanganak na bulag? At panglima, ano ang pinakadakilang tanda ang ipinakita ni Jesus upang maging hayag na siya ay Diyos ng buhay? Balik po tayo sa ating unang katanungan. Ano ang aral na nakilala ng mga tao tungkol sa pagpapakain sa higit 5,000 tao at anong aral nito sa atin ngayon? Sige po, atin pong titingnan ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan. Titingnan po natin dyan sa Juan 1-14. Ano ang sinasabi? Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus kabilang ibayo ng dagat ng Galilea na siyang dagat ng Tiberias at sumusunod sa kanyang lubong maraming tao sapagkat kanilang na makikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. At umahon si Jesus sa bundok at doon naupo. Naupo siya na kasama ng kanyang mga alagad. Malapit na nga ang Pasko na pista ng mga Hudyo. Itinanawa ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita na ang lubong maraming tao ang lumalapit sa kanya ay sinabi kay Felipe, "Saan tayo magsisibili ng tinapay upang mapakain ng mga ito?" At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano kanyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya, "Hindi magkakasa sa kanila ang 200 dinarang tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa." Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "May isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Natapot gaano na ang mga ito sa niya karamihan." Sinabi ni Jesus, "Ibig paupuin ang mga ito, paupuin ang mga tao, madamo mo sa dakuyaon kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang." Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at nang magpapasalamat ay ipinamahagi niya sa kanilang mga nakaupo. Gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. At nang sila mga pusod ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang." Kahit kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakul ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sibada na lumabis sa nagsikain. Kaya nung makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, "Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanlibutan." Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, "Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanlibutan."
So, mga minamahal, meron ako nabasa na komentary na ang wika, ito raw ay isang miracle of a changed heart. Sapagkat sinabi na sa mga Hudyo raw, kapag ka lumalakad, hindi nawawala yung may dala-dala talagang basket. Meron silang mga pagkain. Kaya nung ilabas ng bata yung kanyang pagkain, ang wika niya ay napahiya yung mga tao na anupat inilabas rin nila yung kanilang mga pagkain sapagkat nakatuto sila ng leksyon mula sa isang bata. Kaya ang title niya, A Miracle of a Changed Heart. Datapot kung ating pong pag-aaralang mabuti ang talata, dito po ay maliwanag na ipinapakilala na ito'y isang palatandaang nagpapakilala sa ating Panginoon na siya ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat siya ay maaari niyang paramihin yung tinapay upang makakain ang lahat. Tanda po ang wika, alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Si Moses, nung nasa ilang, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kaya siya ay lumapit sa Diyos, ano po ba ang aking gagawin? Subalit dito, siya sabi, alam ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin. At maliwanag na siya sabi, matapos na ang lahat makakain, maipon yung labis, ang wika na paghalata nila na ito na ang propeta o ito na ang Mesiyas. Kaya sila ay lalapit upang gawin ng ating Panginoon na maging hari. Datapot kapag binasa po natin ang ating Panginoon ay umalis. Sapagkat hindi yun ang kanyang ipinarito sa ibabaw ng lupa. Subalit napakaliwanag po, ito ay isang palatandaan na naghahayag ng ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo ay isang hindi karaniwang propeta nang higit siya kay Moses. Sapagkat si Moses, nung wala nang makain, siya ay nagtanong sa Diyos, ano po ang aking gagawin? Subalit dito maliwanag ang sabi, alam ng Diyos ang kanyang gagawin. At ginawa nga ng ating Panginoon na pinakain sila out of 5 tinapay. Ano po? Pinakain ang mahigit sa 5,000 katao. Yung 5,000, lalaki lang yon ang wika. Hindi kasama rin ang bata, hindi kasama ang mga babae. Datapot silang lahat, napakain, at hindi lang napakain, lumabis pa. Kaya mga minamahal, tayo'y marapat na magtiwala sa ating Panginoon una sapagkat alam niya kung ano ang gagawin at kaya niyang gawin yung gawain at lalabis pa sa ating hinihiling. Okay po, at sa pangalawa po nating katanungan, ano ang kadahilan ng hindi pinapanampalatayanan ng mga tao si Kristo sa kabila ng kanyang mga ginawa at pahayan? Sige, titingnan po natin dyan sa talatang 26 hanggang 36. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? At sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa inyong nakakita mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo na natusok. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya'y tinataka ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Sinabi niya sa kanya, ano ang kinakailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos. Sumagot si Jesus sa kanila, sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong kanyang sinupo. Sinabi nga nila sa kanya, ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda upang aming makita at sampalatayanin ka namin? Ano ang ginagawa mo? Nagsikain ng aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat. Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kanyang pinapain. Sinabi niya sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa libutan. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. At sa kanila ay sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan,
Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw. Datapot sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako, at gayon man hindi kayo nagsisampalataya. So mga minamahal, dito po, ang ating Panginoon matapos na magpakain ng mahigit sa 5,000 katao, yung kanyang mga alagad ay tumawid na ng dagat. Datapot nakita nila na hindi kasama ang ating Panginoon. At nung hating gabi na, nakita ng mga alagad na ang Panginoon ay naglalakad sa tubig. Isang palatandaan ng pagiging espesyal ng ating Panginoon na hindi pangkaraniwang tao, kundi nasa Kanya yung pagka-Diyos na siya'y nakalalakad sa ibabaw ng tubig. At nung malaman ng mga tao na may mga bangka na dumaong, subalit wala naman, hindi naman nila nakita si Kristo, sila ay tumakbo at pumunta sa kabilang ibayo. Nang dumating sila ron, nasumpungan na ang Panginoon ay naroon na. Kaya tinanong nila, kailan ka pumunta rito, Guro? So yun ay mga clue na pinapakita ng ating Panginoon ay mayroong kapangyarihan ng nagmumula sa Diyos. Datapot mayroong suliranin. Ang suliranin ng mga tao, sila ay sumusunod kay Kristo, hinahanap si Kristo sapagkat sila'y nakakain ng tinapay, sila'y nangabusog. Ang sabi ng Panginoon, huwag yun ang inyong fokusan, ang inyong atensyon, kundi yung tinapay na nagbibigay buhay, na kung ang tao ay makakain, hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. Ang wika nila, bigyan mo kami. Ang sabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Datapot tinanong nila, ano ba ang mga tanda na may papakita mo? Tanda po ninyo, nakita na nila ang malaking tanda. Subalit mayroong isang suliranin. Ang hinahanap nila ay mga physical, mga pangsamantala na mga bagay at hindi ang bagay ng kalangitan. So, ang kanilang tinitingnan ay yung mga itinuro ng mga Parisiyo na kung saan pagdating ng Kristo, ito ang magliligtas sa kanila mula sa kapangyarihan ng Roma. Datapwat kapag pinag-aralang mabuti ang banal na kasulatan, maliwanag na tayo ay ililigtas ng Panginoon hindi sa kapangyarihan ng Roma, kundi sa kapangyarihan ng kaaway na walang iba kung hindi si Satanas. Kaya hindi natin makukuha yung talagang tunay na katotohanan kung tayo ay nakatingin palagi sa mga material na bagay. Kung ang ating basihan ay yung mga pagpapala, mga himala, hindi natin makikita ang tunay na katotohanan. Sapagkat ang kaaway man, gumagawa rin ng himala. So ang mahalaga, pag-aralan natin mabuti ang salita ng Diyos at panampalataya na natin, ito ang ating tanggapin at sundin. Okay, at ngayon po, ang pangtatlo nating katanungan, ano ang tunay na dahilan ng pagkabulag ayon kay Kristo at ano ang pinakamalanang pagkabulag? Yan, titingnan naman natin sa Kapitulo 9, talatang 1 hanggang 16, ano ba ang sinasabi? At sa pagdaraan niya, ay nakita niya isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ang kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabi, sinang nagkasala ang taong ito ang kanyang mga magulang upang siya ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kinakailangan natin gawin ang mga gawa niya ang nagsuko sa akin, samantalang araw dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Samantalang ako'y ng sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Nang masabi niya ganito, siya lumura sa lupa, at pinapagputik at nura, at pinahiran ang mga mata niya ng putik. At sinabi siya kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangki ng Siloy, na kung iiwanagin ay sinubo. Siya ay humayo at naghugas at nagbalik na nakakakita. Ang mga kapitbahay niya at ang nakakita sa kanya ng una na si Pululi ay nagsabi,
hindi baga ito ang nauupo at nagpapalimos? Sinabi ng iba, sinabi ng mga iba, hindi, kundi nakakumukha niya, sinabi niya, ako nga. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, paano ang pagkadilat ng iyong mga mata? Sumagot siya, ang lalaking tinawag ni Jesus ay kumuha ng putik at pinahira ng aking mga mata at sinabi sa akin, humayo kang Siloy at maghugas ka. Kaya't ako'y humayo at naghugas at ako'y tumanggap ng paningin. At sinabi nila sa kanya, saan naroon siya? Sinabi niya, hindi ko nalalaman. Dinala nila sa mga Pariseo siya na ng unay bulag. Araw man ng Sabat nang gumawa ng putik si Jesus at padilatin ang kanyang mga mata. Muli ngang tinanong naman siya ng mga Pariseo kung paanong tumanggap siya ng kanyang paningin. At sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang ibabaw ng aking mga mata at naghugas ako at ako'y nakakita. Ang ilan nga sa mga Pariseo na nagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingili ng Sabat. Datapot sinasabi ng iba, paano bagang ipagagawa ng gayong mga tandaan isang taong makasalanan at nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa gitna nila. So dito po, ang tanong ng mga alagad, sino po ang nagkasala? Bakit siya ipinanganak na bulag? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Maliwanag na hindi naman siya nagkasala nung hindi pa siya ipinapanganak, di po ba? Kasi ipinanganak siya bulag. So ang sabi ng Panginoon, hindi gayon. Alam po ninyo, ito yung tradisyon na kanilang tinanggap mula sa mga Pariseo na kapag ka ang tao nagkaroon ng problema, ay dahilan siya ay nagkasala. Datapwat niliwanag ng Panginoon na hindi dahilan ang lalaking ito ay nagkasala, kundi ang wika upang mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam po ninyo, mayroong mga kadahilanan, hindi lahat ay ganun ang dahilan bakit ipinanganak na mayroong problema. Subalit mayroong mga problema na nais ng Panginoon na sa halip nating problemahin, ay makilala natin na siya ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagmamahal sa atin, upang mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ito po ay nais lang ipakita ng ating Panginoon na siya ay mayroong kaluwalhatian ng Diyos, na kaya niyang pagalingin yung ipinanganak na bulag. Hindi po yung pangkaraniwan. Marahil kung nabulag habang nagtatrabaho, medyo maaring magawan ng mga remedyo. Pero yung ipinanganak na bulag, sadyang bulag na ng ipanganak pa lang, hindi yan magagawa ng basta manggagamot lamang. Talagang ito ay kinakailangan ang divine intervention upang magawa. At yun naman ay ginawa ng ating Panginoon upang sila'y sumampalataya. Subalit ang problema, yung tradisyon, yung tradisyon na kanilang kinagisnan, ito ang nagiging hadlang upang kanilang makita, upang kanilang maunawaan, upang kanilang makilala ang ating Panginoon. Kasi sa kanila, dahil sa kasalanan, kaya nagkaganon. Pangalawa, hindi maaring magpagaling kapag araw ng Sabat. Kasi Sabat, ginawa niya araw ng Sabat, ibig sabihin, hindi sa Diyos. Mga minamahal, tatandaan, ang kautusan, ibinigay ng Diyos dahilan sa pag-ibig, hindi para tayo ay kanyang ibigin. Kaya yung ganung nangangailangan at iyong pagalingin ay tumutugon doon sa layunin na pag-ibig ng Diyos. Okay po, at sa pang-apat po natin katanungan, ano ang pinakadakilang himala ang nangyari sa kwento ng pagpapagaling sa ipinanganak na bulag? Ayan, medyo mahaba po ito. Basahin natin sa 17 hanggang 34. Ano ba ang sinasabi? Muling sinabi nga nila sa bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kanya na siyang nagpadilat ng iyong mga mata? At kanyang sinabi, siya'y isang propeta. Hindi nga magsipaniwala ang mga Hudyo tungkol sa kanya na siya naging bulag at tumanggap ng kanyang paningin hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang niya ang tumanggap ng kanyang paningin at na nagtatanong sa kanila na sinasabi, ito ba ang inyong anak na sinasabi ng pinanganak na bulag? Paano nang nakakita siya ngayon? Nagsisagot ang kanyang mga magulang at nagsabi,
Nalalaman namin ito'y aming anak at siya'y pinanganak na bulag. Datapot kung paanong siya nakakita ngayon, hindi namin nalalaman. O kung sino ang nagpadilat ng kanyang mga mata, hindi namin nalalaman. Tanungin siya, siya'y may gulang na, siya'y magsasalita para sa sarili niya. Ang mga bagay na ito'y sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat nangatatakot sa mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na kung sino mang tao'y ipahayag siya na siya Kristo ay palalayasin siya sa sinagoga. Kaya't sinabi ng kanyang mga magulang siya may gulang na, tanungin siya. Dahil dito'y tinawag nilang bilang ikalawang taong naging bulag at sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos, nalalaman naming makasalanan ang taong ito. Sumagot nga siya, kung siya'y makasalanan ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko na bagaman ako'y naging bulag, ngayon nakakakita ako. Sinabi nga niya sa kanila, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano ang pagkapadilat niya sa iyong mga mata? Sinagot niya sila, kasasabi ko lamang sa inyo at hindi niyo pinakinggan. Bakit ibig niyong marinig ulit? Ibig baga naman ninyong kayo'y maging mga alagad niya? At siya'y kanilang inalipusta at sinabi, ikaw ang alagad niya, datapot kami mga alagad ni Moses. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moses datapot tungkol sa taong ito, ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. Sumagot ang tao at sa kanila sinabi, narito nga ang kagilagilalas na hindi ninyo nalalaman kung siya taga saan. Gayon man, pinadilat niya ang aking mga mata. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapot kung sino mong tao ay maging mananamba sa Diyos at ginawa ang kanyang kalooban, siya pakikinggan niya. Buhat ng lalaki ng sanlibutan, ay hindi narinig kailanman na ang napadilat ng sino man ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Kung ang taong ito'y hindi galing sa Diyos, ay hindi makakagawa ng anuman. Sila ay nagsasagot at sa kanya sinabi, ipinanganak ang lubos sa mga kasalanan at ikaw baga ang nagtuturo sa amin? Siya ay pinalayas nila. Ayan. So, napakaliwanag po yung mga magulang nung tanungin, hindi makasagot ng maayos sapagkat mayroon na silang kapasyahan na sino mang magpahayag na si Kristo siya ang Mesiyas, na si Jesus ang siyang Mesiyas, na siya ang Kristo, ay palalayasin. Paano namang nagtatanong pa, ayaw namang manampalataya sapagkat mayroon na silang paniniwala sa kanilang sarili. So, kahit na napakalaki ng kababalaghan na nangyari, na hindi talaga magagawa ng sino man malibang mayroong kapangyarihan ng Diyos, ayaw pa rin nilang maniwala dahilan dun sa kanilang tradisyon. Pinanghahawakan nila yung tradisyon at ang kamangha-mangha rito, yung ipinanganak na bulag, hindi nakapag-aral, nakita, nakilala ang Panginoon. Yung mga Parisiyo na mataas ang pinag-aralan, hindi makita, hindi makilala ang Panginoon o anong saklap ng pagkabulag. Bakit po? Dahilan sa mga pinanghahawakang tradisyon. Kaya tayo po bilang mga Adventista, bilang mga Kristiyano, marapat maging bukas ang ating isipan. Huwag tayong maging sarado sa mga tradisyon na ating kinagisnan. Pag-aralan nating mabuti ang banal na kasulatan sapagkat napakaliwanag. Sabi nung bulag na pinagaling ng Panginoon, hindi pa ako nakarinig na isang bulag, ipinanganak na bulag, napadilat ang kanyang mga mata. At imposible naman na ang Diyos ay didinggin ang panalangin ng isang makasalanan. Subalit, dahilan sa preconceived ideas ng mga Parisiyo, dahilan sa kanilang pinagpasyahana, alam po ninyo, ang tanging hindi matutulungan ng Diyos ay yung ating kapasyahan. Hindi niya maaaring baguhin yun. Ano man ating suliranin, kapag kayo nilapit natin sa Diyos, tayo ay maaari niyang tulungan. Subalit, yung pilitin tayo, baguhin yung ating desisyon,
hindi gagawin ng Panginoon. At yun ang pinakamapanganib, yung hindi natin makita yung katotohanan dahilan sa ating mga tradisyon o preconceived ideas. Okay, at ngayon po sa ating pong huling katanungan, number 5. Ano ang pinakadakilang tanda ang ipinakita ni Jesus upang maging hayag? Siya ang Diyos ng buhay. Tingnan po natin sa Kapitulo 11, talatang 38 hanggang 44, ano naman po ang sinasabi. Si Jesus nga sa muling pagkalagim ay sa kanyang sarili ay naparoon sa libingan. Yaon nga isang iyong iba't mayroong isang batong nakatakit sa ibabaw noon. Sinabi ni Jesus, alisin niyo ang bato. Si Marta na kapatid niya ang namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na siyang namamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, di ba kasi sinabi ko sa inyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ng kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihan na sa palibot, upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya gayon ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya napatay at lumabas na natatalian ng mga pamayat ng paa ng mga kayong panglibig at ang kanyang mukha ay nababatok ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. So dito po, kung inyo pong papansinin yung kwento ng pagbuhay na ito muli kay Lazaro, una, sinabihan ng Panginoon na may sakit ang kanyang kaibigan. Tanda po, kaibigan na si Lazarus. At hindi malayo ang kinalalagyan ng Panginoon. Datapwat ang Panginoon ay hindi kumilos kagad. Sapagkat nung siya'y dumating, 4 na araw ng patay. Samantalang ang layo ay hindi naman naabuti ng 1 araw ng paglalakad. Subalit bakit dumating siya 4 na araw na namatay si Lazarus? Sapagkat nais ng Panginoon na ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano? Na bagamat patay na, maliwanag na patay na, dapat nabubulok na, subalit sa kanyang pagtawag ay nabuhay na maguli itong si Lazarus. So ito ay napakalinaw na palatandaan na ang ating Panginoon, siya nga ang Kristo, siya ang Mesiyas, at siya ay may kapangyarihang bumuhay ng mga patay. Sapagkat isipin mo, 4 na araw na. At iniisip ng mga kapatid, mabaho na Panginoon, huwag mo na pong pabuksan. Subalit ang wika ng Panginoon, di ba sabi ko sa iyo, sumampalataya ka lamang. Kaya napakalaga po yung pananampalataya. Huwag nating basihan yung ating kinagisnan, yung ating sariling kaalaman. Kapag sinabi ng Panginoon, gaano man ka-imposible, sundin natin. Sapagkat ang Panginoon, makapangyarihan sa lahat, alam niya kung ano ang kanyang gagawin, kaya marapat na tayo'y lubusang magtiwala sa Kanya. At huwag tayong maging kagaya ng mga Parisiyo na sarado ang mga isipan dahilan doon sa kanilang kinagisnan na paniniwala. Ano po? So, kinakailangan tayo ay matutong magbukas ng ating isipan, mag-aral na mabuti ng salita ng Diyos at sundin natin anuman ang Kanyang sinasabi sapagkat tiyak na ating mararanasan ang Kanyang kapangyarihan at makikita natin ang Kanyang kaluwalhatian. At yan po natatapos ang ating talakayan. At upang lalo po itong maging mas maliwanag sa atin, iiwan po namin sa inyo ang mga summary ito. Number 1, bilang isang Diyos, alam ni Jesus kung ano ang Kanyang gagawin. Sumampalataya tayo sa Kanya. Pangalawa, ang tradisyon o kinamisnan ng pinakamalaking hadlang upang makilala ang Diyos at ang Kanyang kalooban. Pangtatlo, ang mabulag sa tunay na katotohanan ng pinakamasaklap na pagkabulag. Pang-apat, ang pinakamalaking himalayang makilala ang Diyos, hindi dahil sa taas ng pinag-aralan,
kundi sa mapagpakumbabang kahandaan. At panglima, si Kristo ang buhay at ang daan, kaya't siya nating panampalatayanan at pakasundan. So mga minamahal, sana po muli nakatulong ang ating maikling pag-aaral na ito. Tayo po sama-samang manalangin. Ama po naming banal, muli po kaming lumalapit sa iyo, nagpapasalamat, nagpupuri sapagkat ikaw na aming Diyos ay nagpahayag ng sapat upang kami ay manampalataya. O Amang Banal, amin po pakiusap, tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu na kami manampalataya at magtiwala ng lubusan sa iyong mga salita, sa iyong mga kapahayagan. Panibhasang ikaw na Diyos, makapangyarihan sa lahat, at Diyos na nakakaalam ng lahat kung ano ang mabuti at kung ano ang hindi mabuti para sa amin. Kaya, Amang Banal, turuan nawa kami na magkaroon ng kapakumbabaang loob na maging handa na mag-aral na mabuti, maging bukas ang aming puso't isipan sa pamatnubay ng Banal na Espiritu, makilala ka namin at mabigyan ng marapat na pagpuri at pagsamba. O Amang Banal, ipong ipagpatawad lahat ng aming mapagkukulang at pagkakasala, at iyo po na patuloy na pagpalain ng mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nag-share ng mga katotohanan ito, at patuloy nawa na kami gabayan na maging handa para sa pagsalubong sa aming Panginoon. Salamat po sa pagpapatawad, salamat po sa katiyakan na kami iyong pagpapalain sapagkat kayo po'y lumalapit sa iyo, sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod na linggo, tayo po'y muling magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless po everyone.